kababayan, today's vlog we will going to explore yung famous historical place in the Philippines. Let's just dig, will be your tour guide. And also a teacher for today's vlog, mga kababayan. Especially sa mga kababayan natin na mas gusto pang mapalawak ang kalaman pagdating sa ating kasaysayan. We will also tour you in one of the famous place in Intramuros, the Puerto Rey. Interviews of people here in Intramuros to get their opinion about the historical place, Intramuros and Puerto Rey. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara na at ating alamin ang mahiwagang kasaysayan ng Intramuros. First time niyo lang po bang pumunta dito? Marami na. Kalis ako dito kami ng 7 na. Do you think Intramuros as importance in Philippines history? Yes, very. What's your experience visiting Intramuros to? Ano po na experience niyo? No, ang Visit ganda. Kasi parang bumalik ka sa dating nakaraan. If you describe this historical place in one word, what would it be and why po? Amazing. Kasi parang katulad din sa Bigan diba yung place? Kasi sabi ko nga kanina, parang bumalik ka din sa dati, yung history, diba? Kahit iba na yung taon ngayon, diba? Parang na-experience mo ulit. While you are here in Intramuros, did you find it more interesting? Why or why not? Namasyal lang kami. Actually, pinuntahan ko lang yung bago dyan na tulay. Yun lang. What is the contribution of Intramuros in present time? So ano po sa tingin nyo yung contribution ng Intramuros ngayong panahon po natin? Ang contribute po ng Intramuros is pinupuntahan po siya ng mga taga-ibang bansa para malaman din po yung mga history po na nangyari po sa Pilipinas po. Ano po yung favorite moment nyo po here sa Intramuros na you will cherish? So far wala pa po kasi nag-film lang po kami dito ng project po namin for Filipino po. Did you learn something new po ba about sa Philippine history by exploring here in Intramuros? Marami po kasi mahilig po ako sa history kaya marami din po ako nalaman about po rito. Po yung sa tingin nyo yung pinaka magugustuhan nyo dito na dahilan para bumalik pa po kayo? Ito pong simbahan kasi po ito po yung maganda po talaga tingnan tsaka parang ito po yung magiging dream church ko po pag kinasal po ako. If you will give a chance po na makapag-visit po ulit dito, would you come po ba? Why or why not? Pupunta po ako. Actually po, may balak po ako pumunta sa 18 po kasi to celebrate with my boyfriend po na 1 year po namin. So, balik po rin kami dito sa next week po. Why did you decided to work here in Intramuros? Kaya ako nag-decide dito sa Intramuros para magkaroon din ako ng mga kaalaman tungkol po sa ating historical. How long do you work here po? 1 year. When you first work here, what do you feel? Exciting. What would you say to attract someone's attention if you were to convince them to come here in Puerto Real? Sa Puerto Real, hindi ko naman sila kinonvince kung saan na lang silang pumasok dito. Tapos, kapag may nagtatanong, tama naman yung mga sagot ko sa kanila. Kasi nagkaroon na nga ako ng medyo kunting kaalam. What do you think is the reason why people continue to come here in Puerto Real? For yung pagpasok nila. Opo. Yun lang, kung saan na nga lang silang papasok dito. Tapos, i-assist lang si pasok. Sa ating pag-interview, ating napakinggan ang iba't ibang opinion at mga naramdaman ng mga bumibisita dito sa Intramuros. Tunay nga na katangi-tangi ang Intramuros sa maraming aspekto. Kagaya na lamang sa magandang gusani nito, magandang pamamahala at magandang mga tanawin. Lalo na ang pagbibigay ng pakiramdam nito sa atin na para tayong bumabalik sa nakaraan. Philippines Intramuros, urban district and historic walled city within metropolitan Manila in the Philippines. The name from the Spanish word meaning within walls. First to the fortified city founded at the mouth of the Pasig River shortly after 1571 by the Spanish conquistador Miguel Lopez de Legazpi. Intramuros, though formerly subject to the Viceroyalty of New Spain in Mexico City, became the capital of the new Spanish island dominion and flourished during the 17th and 18th centuries. The 59 hectares within the original 20-foot, 6 meters thick walls contain Manila Cathedral, Fort Santiago, San Agustin Church, the University of City of Manila,
and other monuments to the Spanish colonial And now, we period. will going to the main highlight of this documentary, the Puerta Real Garden. Ano nga ba ang kwento ng Puerta Real Garden dito sa loob ng Intramuros? Halika, ating tuklasin. Alam niyo ba, ang magandang hardin na ito ay isa palang dating gate. Sa taong 1663, itinayo ito bilang isa sa pasukan ng Intramuros. Ang tanging tao lang na maaaring dumaan dito ay ang gobernador general para sa mga mahalagang okasyon. Pero nagkaroon ng pagbabago sa kasaysayan. Noong 1762, nang salakayan ng mga Britaniko o British ang Maynila, nawasak ang gate sa gitna ng labanan. Sa taong 1780, muling itinayo ang Puerta Real sa kasalukuyang lokasyon nito bilang bahagi ng bagong plano ng depensa para sa Intramuros. Ngayon, ang Puerto Real Gardens ay naging isang popular na lugar para sa mga outdoor events. Marami nagaganap dito tulad ng kasalan, debut at birthday parties. Ang mga gandang hardin at ang arkitektura mula noong ika-12 siglo ay nagbibigay ng isang natatanging at eleganteng kapaligiran para sa mga okasyon. Sa mga gustong pumunta at makita ang kasaysayan ng nakaraan, Ang Puerto Real Garden ay bukas para sa lahat. tunay ngang katangi-tangi ang bansang Pilipinas. Mula sa kultura nito hanggang sa mga kwento sa mga lugar na meron tayo. Ang kontribusyon ng mga bayani sa pagkamit ng kalayaan at kasaganahan ay ating mapahalagan at pagganungan. At tandaan, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called present. So we must take care of what we live on. Thank and honor to the people who sacrificed themselves for our freedom. Thank you po. Thank you kayo po. Thank you. That's all po. Thank you po. Thank you po.